So hindi ka na kinakabahan ngayon. Nawala na yung kaba mo ngayon. Ayan, First time kasi. sobrang katal mo kanina na. So tama lang. Ang importante kasi dito talaga sa expressway, yung position. Yan sinasabi ko sa sir, no? Yung lane mo, kung saan ang position mo, diyan ka lang. No? So hindi pwedeng tayong magpalit-palit ng lane kung saan magustuhan ng ano. So diyan ka lang. So pwede naman tayo mag-change ng lane pero may mga dapat tayong sundin. Una diyan, kagaya nitong mga lane na to, solid. So pinagbabawal talaga tayo basta-basta diyan mag-change ng lane. Napakadelikado na sabi niya. Yan nagpapaalala sa iyo yung guhit na delikado sa part na yan pag ikaw ay mag-change ng lane, no? So, pwedeng mag-cause ng accident. So kaya stay mo lang yan. Okay? Pag broken, yan pwede. May sinasabi naman ng guhit na yon, pwede ka mag-change ng lane. Pero sa pag-change ng lane, hindi basta-basta. Una siyempre, mag-signal. Huwag mong kakalimutan kung saan ang change mo. Kung kaliwa man o kanan, laging sisignal tayo. Kaya ginagawa niya, signal siya. Okay? Then pangalawa, siyempre titingin sa mirror kung saan ka pupunta. Huwag mong kakalimutan na mag-signal o kaya tumingin sa mirror bago lumiko. Okay? Para iwas disgrasya tayo, no? So, sinasabi ko lagi, malimutan mo ng lumiko, huwag mo lang malimutan tumingin sa mirror. Napaka-importante nun kasi tinitingnan natin kung may sakit sa likod kasi pwedeng mabulaga ka, mayroon pala doon, bigla ka nakaliko, no? Sa lahat ng kalsada kasi maraming mga sakyan, mabibilis. Okay? So di natin ramdam, parating na pala, bigla kang lumiko. So pwedeng madisgrasya kayo parehas, no? Yan lang yung paalala lang dito, no? Pag malayo ka ganito, ang exit natin ay sukat. So maintain mo lang yung speed mo, yung distance mo, titignan mo lang yung speed limit, kagaya na 60 ang takbo mo, so enough na yan, okay na yan. So dito, maximum dito, nakita mo 80. So hanggang 80 tayo. Yung 80, yung 60 yung mga bus, mga van, and so tayo naman maximum ng 80. Pero ibig sabihin, hindi mo naman kailangan kunin yung 80 na yon. So kung susukat mo para sa knowledge mo, kung kaya mo lang naman patakbo yung sakyan mo na 60, 70, so enough na yon. Yan na muna. Pag gumaling ka naman at okay ka na sa pagmamaneho, so pwede mong ibagay na yung speed limit, gawin mong 80. Huwag ka nang lalagpas dyan. Kasi yung sinasabing 80 km per hour na yan, nakadesign yun sa kalsada. Yung speed na 80 dito, tama lang yun dito sa kalsada na to. Pag sumobra ka ng 80, ibig sabihin, baka hindi mo makontrol yung sakyan mo. Pag nasobrahan sa 80 km per hour ang takbo mo dito, so baka din makontrol yung sakyan mo, so pwedeng malaking disgrasya. Kasi una, skyway ito, mataas to di ba? Then mabibilis yung sakyan. Okay? So madali natin pabilisan yung sakyan, pero mahirap kontrolin nga lang ang sakyan. Kaya kung magpapabilis ka ng sakyan, kailangan siguraduhin mo, kaya mong kontrolin yung sakyan mo. Okay? Unang kinokontrol yan yung sarili. Kahit gusto mong pabilis, kontrolin mo muna ang sarili mo. Okay? So kailangan kontrolado, pati yung sakyan, yung tamang speed, okay? Proper na pag-change ang lane, para safe tayo sa kalsada pare-parehas. Diretso